Bakit nga ba natatakot ang bansang China sa Pilipinas? Pero bago tayo magpatuloy ay ilike mo muna ang ating video at mag-subscribe. Pindutin mo na rin syempre yung notification bell button at piliin mo yung all para palagi kang updated sa ating mga latest na videos. Matagal nang pinag-iinteresan ng China ang ating teritoryo, pero hanggang sa ngayon ay hindi nila tayo kayang sakupin. Ano kaya ang mayroon tayo na hindi nila kayang wasakin? May kinalaman ba ito sa ating militar? O may iba pang dahilan? Yan ang dapat niyong abangan, kaya tumuto ka na at tapusin mo ang video na ito hanggang sa dulo. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit takot ng China sa ating bansa ay ang pagpapalakas ng ating mga puwersang militar. Dahil na rin kada taon ay tumataas ang defense budget ng Pilipinas. Noong nakaraang taon nga lang ay umabot ito sa 24.4 bilyon at ngayong taong 2025 ay aabot na ito sa higit 256 bilyon. Ang malaking pagtaas na ito ay nagpapakita ng matibay na pangako ng ating gobyerno na palalakasin ang ating puwersang militar upang matugunan ang mga banta sa ating teritoryo lalo na mula sa bansang China. Ang pagbili ng mga makabagong kagamitan ay ang pinakamahalagang hakbang na ginawa ng ating gobyerno upang mas palakasin ang ating depensa para sa ating seguridad. Isa na rito ang BrahMos Supersonic Cruise Missiles na isang advanced na missile system na ginawa ng bansang India at bansang Russia. Ang armas na ito ay may bilis na 3 beses sa bilis ng speed of sound at kayang magpasabog ng malalaking barko, submarines at mga eroplano. Ang ating gobyerno ay nakabili ng 4 na BrahMos Supersonic Cruise Missiles na may kabuuang halaga na $355 million o 1.4 billion pesos. Ang mga missile na ito ay nakapwesto sa mga kritikal na lugar para sa ating depensa, partikular sa West Philippine Sea, kung saan patuloy ang tensyon sa pagitan ng ating bansa laban sa China. Ang BrahMos Supersonic Cruise Missiles ay hindi lamang isang simpleng weapon system, kundi ito ay isang game changer sa ating kapasidad na protektahan ng ating teritoryo. Sa sobrang bilis ng armas na ito, ay mabilis din itong malulusutan ng mga defensive system ng mga kalaban. Kung titingnan natin ang aktual na kahusayan ng weapon system na ito, ay kaya nitong asintahin ng target mula sa layong 290 kilometers at maaari nitong masira ang pinakamalalaking warships at mga submarine. Isang patunay lamang ito na nagpapakita ng ating lakas at kakayahan sa pagdepensa laban sa anumang agresyon mula sa bansang China. Bukod sa BrahMos Supersonic Cruise Missiles, ay meron din tayong mga modernong fighter jets katulad ng mga F-16 Fighting Falcons na may kakayahang maglayag ng mabilis at kayang magsagawa ng air-to-ground at air-to-air combat. Kasama na rin dito ang FA-50 Philippine Golden Eagle na isang light attack aircraft na kayang magsagawa ng position strike missions at air surveillance. Ang mga high-tech fighter jet na ito ay nagbibigay ng added strategic capability sa ating mga puwersang panghimpapawid at proteksyon sa ating airspace laban sa mga posibleng banta mula sa mga bansa na katulad ng China. Sa ating mga hukbong dagat naman, ang ating bansa ay nagkaroon ng mga modernong corvettes at offshore patrol vessels. Ang pagkakaroon ng mga makabagong barko ay nagpapalakas sa ating kakayahan upang siguraduhin hindi basta-basta makakapasok ang bansang China sa ating mga karagatang sakop, lalo na sa West Philippine Sea. Isa pa sa pinakamalalaking dahilan kung bakit takot ang China sa Pilipinas ay dahil sa matibay na alyansa natin sa Estados Unidos. Kamakailan na ipinahayag ng Amerika ang pag-aproba sa pagtatayo ng mga temporary base militar sa Pilipinas na hindi lamang nagbigay ng karagdagang proteksyon, kundi mas pinatibay pa ang ating depensa laban sa anumang banta sa pamamagitan ng mga kasunduan katulad ng Visiting Forces Agreement o VFA at Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDC. Ay mas solid ang ating alyansa at pagpapalakas ng ugnayan sa United States of America. Kaya ngayon ay hindi na lang natatakot ang bansang China, pero siguradong mas natatakot na at lalo pa silang matatakot, lalo na ngayon dahil si Donald Trump na ang presidente ng Estados Unidos.
Alam kasi ng China na sa ilalim ng administrasyon ni President Donald Trump ay mas magiging agresibo ang USA sa pagsuporta sa mga kaalyadong bansa nito. Kung tutuusin ay isa itong malaking pwersa na magbibigay sa Pilipinas ng malawak na proteksyon mula sa anumang banta mula sa bansang China o sa iba pang potensyal na mga kalaban. Ang mga hakbang na ito ay nagpapakita ng ating kakayahang humingi ng tulong mula sa isang makapangyarihang bansa, kaya naman ang pagkakaroon natin ng mga malalakas na kaalyadong bansa katulad ng Amerika ay isang pwersa na hindi kayang baliin ng People's Republic of China. Hindi nila kayang questionin ang ating kapasyahan na protektahan ng ating mga teritoryo dahil alam nila na kung kailangan ay tutulungan tayo ng Amerika. Ang solidong alyansang ito ay nagbibigay hindi lamang ng dagdag na lakas sa ating mga pwersang militar, kundi nagpapalakas din ng ating posisyon sa internasyonal na larangan. Isa pang malaking bahagi ng pagkatakot ng mga Tsino sa mga Pinoy ay ang ating matibay na posisyon laban sa kanilang katang-isip na line claim na inaangkin nilang teritoryo at ang kanilang patuloy na pag-ambisyon sa buong South China Sea gamit ang kanilang 9-dash line ay isang malawak na teritoryo na inaagaw ng bansang China na kinabibilangan ng mga karagatang bahagi ng Pilipinas, Taiwan, Vietnam, Malaysia at Brunei. Bukod sa pagiging isang lugar na mayaman sa likas na yaman katulad ng 90 trillion cubic feet of natural gas at 11 billion oil wells, ang South China Sea ay isang mahalagang daanan ng kalakalan na may epekto sa ekonomiya ng buong mundo. Dahil dito, habang patuloy na nagpapalakas ng presensya ang bansang China sa West Philippine Sea, ay ipinapakita naman ng ating bansa ang katatagan nito sa harap ng mga hamon sa kabila ng mga agresibong aksyon ng China. Ay mas pinili ng ating gobyerno na manatili sa diplomatikong pag-uusap at hindi sumagot ng dahas, isang hakbang na nagpapakita ng layunin ng bansa na mapanatili ang kapayapaan sa nasabing rehiyon. Subalit ang patuloy na pagsaway ng mga Tsino sa mga international na kasunduan katulad ng United Nations Convention of the Law of the Sea ay nagiging sanhi ito na patuloy na pagkabahala sa ating bansa at nagpatibay sa ating paninindigan laban sa kanilang hindi makatarungan na mga panghimasok. Ang mga pagsubok na kinakaharap ng ating pwersang militar sa mga agresibong hakbang ng China ay hindi rin magpapatinag. Isang halimbawa na nga lang dito ay ang China Coast Guard 5901, ang pinakamalaking barko ng Coast Guard sa buong mundo na tinaguri ang The Monster Ship na paulit-ulit dumadaan at nakikiramdam sa ating teritoryo. Ang presensya ng barkong ito ay isang simbolo ng agresyon ng China at sa kabila ng lakas at laki ng mga barkong ito, ang ating mga Coast Guard at Navy personnel ay hindi nagpapadala sa takot. Sa halip ay pinagpapatuloy nila ang kanilang misyon na protektahan ng ating teritoryo at mga karagatang sakop. Kahit na sa kabila ng mga banta sa kanilang kaligtasan, hindi lang ang ating pwersang militar ang matibay, kundi pati na rin ang sambayan ng Pilipino. Mga kaibigan, ayon sa isang survey, mahigit sa 80% ng mga Pilipino ang nagsabi na nakatindig sila upang ipagtanggol ang bansa laban sa mga banta mula sa mga banyaga, kabilang na ng bansang China. Ang resulta ng survey ay nagpapakita ng malakas na suporta ng mga Pilipino sa mga hakbang ng ating gobyerno upang protektahan ang ating teritoryo at karapatan sa harap ng mga agresyon mula sa ibang bansa. Ang ganitong pananaw ng mga mamamayang Pilipino ay isang mahalagang pahayag ng ating pagkakaisa at dedikasyon sa pagtatanggol ng ating soberanya. Kitang-kita ang lakas ng suporta ng mga Pilipino sa social media, lalo na sa mga kampanya memes at tweets na ipinaglalaban ng ating karapatan sa West Philippine Sea. Akala ng iba ay mga nakakatawang memes lang ang mga ipinapakalat, pero hindi nila alam ang mga ito ay nakakalampas sa buong mundo. Ang mga post na ito ay mabilis na nagiging viral at nagiging plataforma para ipahayag ang ating malasakit sa mga teritoryong pinag-aagawan. Hindi lang mga Pilipino nakakaalam ng ating sitwasyon, kundi pati na rin ng mga netizens mula sa iba't ibang panig ng mundo na nagiging sanhi ng mas malawak na discourse sa tulong ng mga trending. Katulad na lang ng pagpapahayag natin na atin ang West Philippine Sea ay mas lumalakas ang ating posisyon sa international community at ang mga memes na may matapang na mensahe ay nagiging tulay upang magbigay pansin sa ating laban at magsanib puwersa ang mga Pilipino sa pagtatanggol ng ating mga karapatan.
Ang mga dahilan kung bakit takot ang China sa Pilipinas ay hindi lamang nakasalalay sa lakas ng ating militar at ang suporta ng mga mamamayang Pilipino. Mahalaga rin ang ating pagiging matalino at mapanuri sa mga hakbang na ginagawa natin upang ipaglaban ang ating teritoryo. Bukod pa dyan ay ang ating alyansa sa mga bansa katulad ng United States of America ay nagpapalakas sa ating posisyon at nagpapatibay sa ating pangako na hindi tayo magpapatalo sa harap ng mga banta. Sa kabila ng lahat ng agresyon mula sa bansang China ay patuloy tayong lumalaban upang ipagtanggol ang ating karapatan at mga teritoryo. Sa harap ng lahat ng mga suliraning ito ay hindi rin natin dapat kalimutan ang kahalagahan ng pananalangin. Sa bawat laban at hamon na ating kinakaharap, ang ating pananampalataya at panalangin ay isang matibay na sandata. Manalangin tayo na magpatuloy ang ating pagkakaisa at tapang upang mapanatili ang kapayapaan at ang ating soberanya. Sa Diyos, sa ating lakas at sa ating mga kaalyado, sama-sama nating ipaglalaban ang ating bayan. Ikaw kaibigan, kung sakaling dumating ang panahon na kailangan nating lumaban, handa ka bang ibuwis ang iyong buhay para sa ating bansa? Well, ibigay ang iyong opinion sa ating comment section down below. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli at kita-kits tayo sa ating mga susunod na videos.